What's up, chat? Welcome back to another video. For today's video, pag-uusapan natin kung what do I think about the bike after 2 years of owning it. So again, this is the CF Moto 450 SR. Nabili ko siya noong February 2023. Kung di ako nagkakamali. Pero 22 model yata to. Let's go to its build quality ng bike. Goods naman siya, no? May mga parts lang na kinakalawang, ganun. Well, di siguro dahil na lang rin sa ulan, kaya nagkaganon. Pero yung frame niya solid pa rin kahit na low side ko na siya. Well, low side lang naman, no? Hindi naman siya wrecked ganon. Pero ayun, hindi ko talaga kaya magsalita sa ano pag nakahinto. Lollipop? So far, what I'll say about its build quality, may mga parts na yung alam mo yung mapapansin mo na medyo tinipid, ganon. Doon sila nag-cut off ng budget and stuff. Pero sa tingin ko okay lang rin naman yun. Pero may mga bolts dyan na ayun nga, medyo kinakalawang na. Tapos yung mga VIN number, tama ba yun? Yung mga chassis number, engine number, medyo kinakalawang na yung mga ganon, no? I'm not sure kung ganon rin sa ibang bike, pero feeling ko hindi. And napansin ko lang naman siya nung nanggaling siya or binalik to yung bike galing kasa. Baka isa rin sa dahilan yun nung dinala to nung kasa. And then performance wise, kung beginner ka, pwede to sa'yo. Kukuha ka ng first bike mo, gusto mo sports bike, pwede sa ito. Kung novice ka naman, goods, all goods. Kung pro rider ka and gusto mo ng maliit na bike, maliit na sports bike, pwede rin to sa'yo. Ayan, tignan mo yung sa ano, oil bolt nya or yung sa reservoir. Di ba medyo kinakalawang na. Pero hindi ko rin, may langgam sa helmet ko. At tapos meron pa yung ito yung sa kaliwang side na bar ends, yung nasa loob niyan. Hindi ko alam kung saan pumapasok yung tubig, pero pinapasukan siya. So yung bakal sa loob nakalawang. Yung dito naman sa kanan, butas rin naman yung ano niya, yung bar para doon sa switch, 'di ba? Pero hindi naman siya kinakalawang. Unlike dito sa kaliwa. Sa kaliwa kasi kinakalawang talaga siya malala. Traffic na talaga sa Antipolo, guys.
reliability, sa loob ng 2 years, parang wala pa namang nasisira. Ang kailangan pa kasi talaga ng CF Moto is more time sa motorcycle industry. Lalo na tong yung mga 450 SR pataas na bikes. Kailangan talaga nila ng mas mahabang panahon pa para masabing reliable sila. Pero sa loob ng 2 years na to, ayun. And sa ibang naman, ibang owners na parang 3 years na yung bike nila, ganun. Comment down below guys kung meron kayong issue sa reliability ng CF Moto. Pero parang goods naman, no? Sa mga SR squad dyan, lalo na sa mga first batch, parang wala naman silang problem na sinasabi sa GC. So for the design, very unique ang 450 SR, no? Unlike the usual na nakikita natin sa R3, Ninja 400, unique yung itsura ng 450 SR. Masasabi mong kakaiba sila gumawa ng design. Punta naman tayo sa sa aftermarket and parts and availability. Dito sa Pinas lang muna. Syempre kasi madali lang siya kasi meron kaming Gaspoholic dito, no. For those of you who are asking if Gaspoholic is shipping internationally, the answer is not yet. But let me ask Gaspoholic again. Yung parts nito, madali lang. Naki-Gaspo naman lahat ng yung mga OEM parts, nagbibigay naman siya. Yung naman, yung aftermarket parts naman, we have again Gaspoholic. We also have Shopee, Lazada. Marami namang nagbebenta. And also for those of you who are owning this bike internationally, you guys can order some aftermarket parts on AliExpress. Ayun. Ito pa bang kulang natin sa sa 2 years na to? Engine wise, kung aalagaan mo naman kasi, hindi mo titipirin ganun. Lalo na sa change oil, medyo mga wear and tear na parts. Tatagal naman yung bike. Actually, sa lahat ng motor naman yun. So yan guys, medyo maaraw na Migil kasi ako mag-vlog kanina. Ayun nga, next natin is yung comfort. Itong bike ko kasi, iba na yung niya, yung clip-ons niya. Pero yung stock niyan, mas mataas siya ng onti dito na nakaganyan. Siya, okay naman yung comfortability niya. Kung isi-city ride nyo, goods naman siya. And sanayan na lang rin, no? Ayan, yung practicality niya, depende kung saan nyo gagamitin Kung leisure bike nyo siya or pang daily nyo, daily kaya naman. Pero yung fuel consumption niya talaga, medyo malakas. Parang yung akin, below 20 kilometers per liter. Sa inyo, odo ko pala, 6,773. And 5.2 liters per 100 kilometer. Ilan yun? Pero yun, isipin nyo na lang kasi nag-big bike na kayo. Diba? Di nyo naiisipin nyo, yung fuel consumption. Last, let's go to the value ng bike. Sulit yung kung kukuha kayo nito. Parang itong specific bike ko, or itong bike ko, nakuha ko siya ng 299,900 pesos. Ewan ko lang kung magkano na siya ngayon. Pero yun, sulit yung yung ibabayad nyo dito pagka nag-SR kayo. Ayun lang. Do I recommend it? Definitely. Kung seasoned, beginner, or pro rider ka, pwede sa'yo itong 450 SR. Sound check natin yung SC Project ulit na titanium cut deleted. Yung exhaust na yan, parang 70mm yata to. Hindi siya yung mga 61. Pang kasi ito, bike specific talaga. And pinilit ko lang siyang ipakabit. Ayun medyo na nga bigay lang kasi ng tropa yan. Sinubukan ko lang pero ang ganda kasi ng tunog kaya parang ito na yung gagamitin ko
pag nagpa-remap ako. So yan, sound check natin ulit. Ay, ano ko, record ko gamit mic. Lakas pala, nag-e-echo. Di ba pambastos yung tunog? Kaya gusto kong ano eh, ito na lang ipa-remap ko. Kung magpapa-remap na ako. May naantay lang ako before magpa-remap. Pero yun, sana may nakuha kayong sense sa video na to. Ito pala guys yung ano, ay. Ayun lang. Yun lang. Bye. Bye.